Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Tignan nyo po yung plate number nitong Ranger po na to. Ford Ranger. GAU. Oh. GAU. Pag GAU, ito po ay registered diyan sa Cebu. Nakarating pa po dito sa amin, pero katok na po ang makina. Marami na pong problema. Na-overhaul na po namin to, kaya lang, mayroon pa rin kaming naririnig na lagapak sa makina nung pinaandar namin. At yun na nga po yung pagkakataon na kailangan ko nang ipadala ito sa Central. So mula po sa Central, ito na po yung resulta ng injector flow test po natin. Hindi lamang po yung flow test ang ginawa dito, pati yung mismong trabaho, yung kondisyon ng solenoid sa loob ng injectors ay tinetest po dyan sa Central. Yun ang magsasabi sa inyo kung yung bang inyong injectors ay talagang dapat nang palitan. Kasi ganito ito po nakarating sa amin, umaandar pa yan. So ibig sabihin, kung yung driver hindi niya alam na may problema yung injectors niya, baka ang sabihin niya lang ay makina lang talaga yung may problema. Pero dahil nga po ang injectors, kadalasan okay, minsan masama na, at minsan naman talaga ititirik ka na, hindi na gumagana, ganyan po kadalasan na nagiging trabaho ng injectors kapag may problema na yung electronics sa loob. So dito po ang resulta sa injectors po nitong Ford Ranger na ito, ang sabi po dito ni Central, testing done, 1 piece pass with test result, 3 pieces failed, 1 piece low delivery with test result, 2 pieces damage, solenoid no test result, error in machine. So may dalawa dito na talagang wala na po siyang trabaho na maayos. Failed, damaged solenoid. Tapos yung isa ay pass. So ito yung pumasa. Ayan, itatabi na natin itong pasadong solenoid na to. At yung isa rin ay failed din kasi mayroon siyang low delivery with test result. So yung sinasabi pong test result, ito po yun. Kapag nanggaling na po sa Central, yung aming injectors, reference number, auto runs, okay? Tapos ito po yung resulta niya, lahat naka-check. Ayan. Pero yung isa na failed, na may test result, ito rin po, pinadala nila. Okay, X talaga. Tapos yan, X. Ito yung mga parameters, yung mga pressure, yung response doon sa bawat bigay mo ng RPM, doon pati yung emission niya, lahat lumalabas po dito. So hindi pwedeng ang aasahan nyo lang, hindi okay naman pagka mabilis yung takbo ko, okay naman okay yung injectors ko, pero pag naka-minor, doon nagkakaproblema, nagbabibrate siya, o kaya nagpo-fuel na. Ito po yung mga resulta na to. At kapag po ganun na nangyari, mga kapatid, X. So hindi maglalaon, yan ay masisira ng tuluyan, at ito po ang matindi. Biro nyo, ito galing ng Cebu, niland drive po nila yan, malakas ang fuel NOx. Yung fuel NOx na yun, hindi yun maliit na bagay. Hindi yung pwedeng i-ignore mo lang. Kasi yung NOx na yun ay misfire. Pumuputok din yun sa loob na wala pa yung tamang posisyon ng piston mo para pumutok siya. Wala pa siya dito sa timing na before top dead center. Kung 7 degrees yan or 7.5 degrees yan, doon pa lang puputok. At pagputok nun, ibababa niya yung piston. Ito ay nangyayari kahit na nasa baba yung piston, pumuputok doon sa loob ng cylinder, at yan ang sisira sa ating makina. Iyan ang magpapakatok doon sa piston pin at maging doon sa connecting rod bearing. Kasi itinutulak niya yung piston, nilalabanan niya yung angat ng piston mo doon sa compression stroke na hindi naman dapat mangyari. Kaya nagkakaroon ng puwersa, bumibigay yung mga bearing na yan. Ang ninipis lang po ng mga bearing na yan, mga kapatid. Hindi yan katulad ng bearing na bilog doon sa mga wheel bearing. Although siya ay babad talaga sa langis, pero kung matindi na nga yung kompresyon niya, tapos may mga misfire pa, mga unwanted fires, ay talagang sisirain po ang ating makina. Biro nyo, Cebu to Antipolo, ginamit nila. Kaya pagdating dito, katok ang makina. Pero nung na-overhaul namin, meron pa rin siyang misfire. Kasi nga, malamang dito nanggaling yung lahat ng problema. Dito sa tatlong injectors na to, although bumubuga siya ng diesel, napapagana mo pa yung makina mo, pero ito po talaga yung sumira dito sa makina. Ingatan po natin ang ating mga sasakyan. Kapag nakarinig kayo ng misfire, huwag nyo pong ipagwalang bahala yan. Dahil yan talaga ang sisira sa inyong makina. Lalo na sa ganitong mga makina, na ang mga compression ratio nito ay matataas. Malalaki ang mga piston nito.
tapos magkakaroon ng mga unwanted fires. Kaya po nasisira ang ating makina. Itong isang to, ito po ay yung ginawa naming Ford Ranger Wild Truck. Ayan, failed din, oh. Yung ibinlag ko po nung nakaraan. Tapos ito naman, yung galing dito sa Ford po na Ranger po na ito. Ano ba to? Wild Truck din ba? O hindi yata. Pero ito ay Ranger din. Mga kapatid, ang bilis masira ng mga injectors ng Ford. Tignan nyo po, oh. Sira kagad yung mga ito. Magkano ngayon ang halaga ng mga injectors na to? So, kapag na-experience nyo na may problema na ang inyong mga injectors, hindi ito pwedeng dadalin mo lang sa mga calibration machine at sasabihin na okay na yan, gamitin mo na yan. Tapos pag nagreklamo ka, meron pang may lagotok pa meron pang tumutunog na fuel knocks eh. Hindi, okay na yan, gamitin mo lang ng gamitin. Huwag po kayong maniniwala doon. Dahil dito sa problemang ibinigay ng injectors, pati makina nito na overhaul. Dahil nga po doon sa misfire po na yon. Ito lang ang isang malungkot na parte kapag kayo ay nagkaroon ng sasakyan. Kapag yan ay brand new, kapag yan ay under warranty pa, sagot lahat talaga ng kasa yan. At kapag ka naman nagkaroon na ng problema yan, after mo doon sa warranty, hindi naman nagre-repair si kasa ng ganitong mga klaseng problema. Kaya ang nangyayari, itong mga tapos na yung warranty na kanilang mga sasakyan, pumupunta na yan kung saan-saan talyer. Ngayon, ako po si Otto Ranz. Sa mga kasamahan ko rin po na mga mekaniko, yung mga metalyer din, diyan po sa Cebu. Kung halimbawa na-experience nyo yung ganito na nagkakaroon ng misfires ang sasakyan, hindi pantay ang kanyang minor, medyo umaalon-alon siya, maitim ang usok, o kaya naman hard starting siya, minsan talagang namamatay na yung engine, kadalasan talaga dyan, ang nagiging problema ay injectors, lalo na kung malakas na yung misfires niya. At kapag ganun nang nangyari, kung wala mang nagche-check dyan sa Cebu, na katulad dito sa Manila na Central, maghanap po kayo, gumawa kayo ng paraan na maipadala, pwede dito sa amin sa Otto Ranz ang inyong mga injectors at ipapadala ko yan sa Central. Magkakaroon ng medyo matagal na panahon sa paghihintay, pero makakasigurado ka naman na yung troubleshooting mo at pag-diagnose mo sa sasakyan na ginagawa mo ay magiging eksakto. Sigurado yun na kung iyan ay buo, yan ay ipapakita nilang buo tulad nito. Ito po ay buo yung injectors. Ayan. Nakasulat po dito, pass. Okay? Pumasa siya doon sa testing ng Central. Paano nila tinetest? Yung program nitong Ranger na to, ipapasok nila sa computer doon sa Central at kailangan lahat ng mga details na yon ay matapatan nitong injector. Nakasimulate po ito, isasaksak sa makina nila na parang pinapaandar mo ngayon ang iyong sasakyan. Ngayon, kapag bagsak, nakalagay po talaga failed. Okay? Ito po, lahat yan, failed. Kung ano man yung naging problema. Kaya po mga kapatid, magiging eksakto ang inyong pagdadiagnose, magiging tama ang inyong trabaho, at parehas po kayong hindi magagastusan ng malaki. Kasi merong customer na kapag ka nagkaroon ng problema yung pagdadiagnose, halimbawa, mali yung pagdadiagnose, hindi naman pala sira yung injector, pinapalitan. O kaya ang pinapalitan niya yung common rail, ang pinapalitan niya yung mga sensor na yan. Hindi naman pala yun ang sira kasi ang talagang may problema, injectors. Hindi pumapayag yung customer na bayaran siya. Nagkakaroon kasi siya ng trial and error po doon. Kaya para makasigurado kayo, talagang ganun eh. Kahit ang tao, kung gusto mong malaman kung may cancer ka, kung may ibang problema katawan mo, magpapa-CT scan ka, magpapa-MRI ka. So yung mga bagay na yan, yung mga aparato na yan, ang magsasabi kung talaga bang may sakit ka or may tama talaga ang mga injectors mo. Even yung common rail na check yan at maging yung high pressure pump ay na-check po yan ng mga kumpanya na tumatanggap po ng ganitong klaseng mga trabaho. Okay mga kapatid, ipakita ko sa inyo itong nangyari dito sa Toyota Avanza na nasiraan po kasi ito ng transmission, naputol itong kinakabitan ng pivot ball. Tapos i-welding nila itong tornilyo mismo din nung pivot ball, pinalitan nila ng ibang tornilyo. Tapos itong inilagay nila na tutornilyuhan ay hindi pa nakatayo ng maayos, tagilid siya. At ang isang matinding nangyari dito, itong inilagay nila na winelding, tingnan mo ito, pakita mo, winelding nila yan, sobrang taas. Kaya ang nangyari, tumukod ngayon itong clutch. So kapag kinakabit itong port na yan, ayan, at itinutulak niya ngayon, itong release bearing dito, nawalan na to ng play, at tumukod na to mismo dito sa assembly.
Kaya tingnan nyo, nagkasira-sira ngayon yung release bearing. Ito pong sasakyan na ito ay nasiraan dyan sa parting Bulacan, dinala sa kasa dyan sa Bulacan, at ang sinasabi nga po ng kasa ay palit na nga daw po ito ng transmission kasi nga hindi sila nagre-repair. So ako, ang gagawin ko dito, para doon sa may-ari na nandyan na kasi sa Bulacan, para maipakita ko po sa inyo, ito ay tatanggalin ko ulit. Aalisin natin yan. Kasi ito mahina, hindi ito talaga kumapit yung welding na yan. So maglalagay ngayon ako ng plate na nakatornilyo dito sa dalawang tornilyo na yan. Yung plate na yon nakapasok dito. At yung plate na mga 7mm na bakal ang ilalagay natin, doon ko na ngayon ilalagay yung bagong pivot ball. Kasi ito ay nagpabili na po ako ng bago. So ito sobra-sobra, dapat ganyan lamang po ang tayo nito. Ayan. So ang nangyari sa kanya, dahil mataas, ipinatong kasi nila dito, so tumaas siya ng todo, gumanon siya. Kaya ngayon, tukod na yung ating port doon sa release bearing at tukod na ngayon doon sa ating pressure plate. Kaya parang palagi kang nakaapak sa clutch. Kaya ito hindi ito makaakyat. So sabi sa akin ng may-ari, Sir, ano bang gagawin? Malaki na nagastos namin kung ipapatow namin from Bulacan to Antipolo. Masyadong malaki yung magagastos namin. So ganito ang gawin nyo po. Sabi ko sa kanila, yung push rod nyo doon sa pedal, ilabas nyo na yan diyan sa kasa, bayaran nyo na yung kung ano yung dapat nyong bayaran, ilabas nyo na yan. Kasi tumatakbo pa naman kaya sliding talaga Humanap kayo ng talyer na pwedeng pihitin yung push rod doon sa pedal, i-release nyo ng todo, yung may galaw na yung pedal nyo, at makakarating po yan dito sa Antipolo. Ganun na nga po ang nangyari. Nakarating dito, nakaakyat dito, hindi umi-slide. Kaya lang, maingay na at hindi maganda yung takbo. Gawa nga nung durog na po itong release bearing Ayan. Tapos yung dating gumawa, pinutulan na rin niya yung push rod doon sa secondary clutch master. Putol na po yan. Kaya lahat, ibabalik natin to sa tamang geometry. Itong transmission na ito, modelo pa yung Avanza mo, huwag kang mag-alala. Maibabalik natin to sa tamang geometry, maibabalik natin to sa tamang takbo. Ang iyong Toyota Avanza. Ano yan dala-dala mo? Baluktot. Lakas mo, boses mo. Baluktot po. Ay, ito, baluktot Ito. Oh. Ito yung nabangga. Opo. So, ito yung sa kaliwang side. Ayan, na left. Palit din to. Oo nga po. Palit din yan. Tapos lower arm. Ito yung binlag ko nung isang araw na pinalitan ko ng mga knuckles, dalawang knuckles. Ngayon, nagpalit na rin to nagpalit din ng upper arm yan, di ba? Opo. Sila na yung nag-provide nun. Pero itong lower kasi, baluktot din to. Tapos ito, hindi pumapasok yung ball joint dito. Magkaiba na po yung Oo. So sa may-ari po nito, papalitan din po namin. Wala kayong magagawa kasi hindi natin maayos ang sasakyan nyo. Meron naman akong pamalit nito. Kaya po, Ron, ikaw nang bahala, palitan mo na. Ang gwapo-gwapo mo ngayon. O, kumusta? Balita dyan. Babaklasin po, sir. Nako, Sobrang sikip. ang dami naman pala ng gagawin dito. Magki-cleaning ka lang na EGR. Saka manifold, kailangan namin ibaba kasi malaki na rin ang tinakbo nito. Halos 100 na daw yata hindi pa nakikleaning ang manifold saka EGR. Nag-low power na. Biro mo, laki-laki nitong Grandia na to. Toyota, ito yung modelo, yung may nguso. Mas madali pa palang gawin yung walang nguso, yung flat, Kasi iyon, pag angat mo ng mga upuan, makukuha mo na lahat. Ito naman, kakalasin mo pa tong wiper assembly, pati merong plastic dito yan, di ba? Meron po, sir. Para lang makuha mo yung mga pyesa doon sa loob. Napakahirap palang gawin ito. So, doon sa may-ari nito, na pumunta rito kanina, ito po, mapapanood nyo kung paano namin kakalasin to, ang inyong sasakyan. Aalisin namin to para makuha yung mga dapat linisin. Kasi nga, nag-low power na po kayo. Pati dito, naipon na lahat ang dumi, Sobrang. Wala bang daga? Wala bang namahay na daga dyan? Pero sir, parang inaangat. Oo, kasi alam mo kung bakit ko naitanong yon. Ang dami nating customer na sundalo. Naku, ito, yan grabe. Hinat-ngat po ng mabait, Sabi ko nga, alam mo kung bakit naitanong ko sa'yo. Halos lahat sila, subscribers ni Autorans na nandyan sa Camp Aguinaldo, hinat-ngat ng daga. Hanapin nyo pa ngayon yung iba na pinagngat-ngatan. At ito kasi may check engine din. So baka mamaya mayroong na dali din yung mabait dito, lalo na dyan sa ilalim nitong BCM, nitong fuse box. Naku, hanapin nyo para isang trabaho lang tayo kapag nakalas nyo na yan. Yun pa mga kapatid, itong mga ginagawa nating trabaho dito sa Autorans, araw-araw may natututunan ang mga mekaniko natin dito
At araw-araw din naman po ay nakakapaghatid po ako sa inyo ng mga diskarte, ng mga ways kung paano nyo sisimulan na i-DIY ang inyong sasakyan. Yung iba kasi talagang marunong naman at kaya niya, malakas ang katawan niya na mag-DIY. Ang problema lang, natatakot silang simulan, baka sila ay may masira. Saan naman to, Nel? Yung sa... Yung sa I-Ace. Ay, ito yung sa ibabaw, yung hinahanap ko kanina. Yung ano, Grabe, puro dumi oh. daanan ng tubig. Daanan ng tubig, pero ang baho, parang amoy dumi ng daga. Kahit pinasok ng dagat. Pinasok. Oo. Naku, i-trace nyo lahat ha. Since nakalas na natin lahat yan, wag na tayong magdoble trabaho, baka may mga naapektuhan yung daga doon, yung baka may pinasok. O makapasok pa sa loob. Takpan nyo na yun ha, pag meron silang butas na ginawa para hindi na makapenetrate ulit yung daga. Kawawa naman yung may-ari. Sige, dalhin mo na doon yan. Linisin nyo mabuti para mabango ha. O sige. Mga kapatid, isasama ko lamang po ito sa vlog ko ngayon kasi ito po ay nagpapa-shoutout, pero huwag kayong mag-alala sa darating na panahon, yung isang vlog ko, puro shoutout lang po ang ilalagay natin doon sa ating vlog. Pero ito po kasi ay si Pielago Ner Lazaro. Si ma'am ay nakiusap na i-shoutout ko ang asawa niya. Sabi niya rito, hello po sir, pa-shoutout po sa asawa ko na si Ner Pielago ng Sorsogon City, Bicol. Bicolano rin. Palagi po siya nanonood ng mga vlogs nyo. Mechanic po siya dati. Kaso, na high blood, ngayon bedridden na po. Ang lakas ng sounds kapag nanonood sa'yo. Salamat po. Sir Ner, magpalakas ka. Gagaling ka pa, huwag kang mag-alala. Ilagay mo, i-focus mo ang sarili mo na ikaw ay gagaling at lagi kang mananalangin sa Diyos na siyang nagbibigay ng lahat sa atin. Walang imposible sa Kanya. Kaya gagaling ka pa, manalangin ka palagi at manonood ka ng mga vlogs ko pero wag mong pagpupuyatan. Baka makasama sa iyong pakiramdam. Tatay, ang bango-bango nyo. Ha? Saan po ba kayo pupunta? Wala. Uwi na. Uwi na. Saan po yung bahay nyo? Sa Caloocan. Caloocan po. May misis pa po kayo? Wala. Wala na. Dalawang yung system, wala. Ay, dalawa na po yun. Eh, ayaw nyo na pong dagdagan ng pangatlo. Wala na. Wala na po. Yung sasakyan na lang. 82 na po. Bata pa yun. Birthday niya ngayon, ha? 81 na. Birthday ngayon ni Sir. Kaya nga eh. Eh, balita ko po, birthday niyo daw po ngayon. Oo nga. Eh di ano po yan, happy birthday to you, happy birthday to you, sa'yo ang pulutan. Biro lang po. Tay, ano po kumpletong pangalan nyo? Santiago Buere Sr. Santiago Bueres Senior. Ayun, saan po bang tubong ano yan? Anong probinsya po yan? Wala po. Ay, Bicol! Manan. Alam po, halika dito, halika kayo rito. Ay, mga taga-Bicol mo lahat yan. Bicolano, saan ka sa Bicol? Partido tayo. Ha? Partido. Oh, ikaw, saan ka? Ikaw, saan ka? Albert, saan ka? Oh, ikaw, Al. Naghintay yung grab, ha? Oh, tayo, happy birthday po ha. Happy birthday, ingat po kayo. Mga kapatid, maraming salamat po. Abangan nyo po ang updates ko dito sa mga pinakita ko po sa inyo kapag ka nakabili na kami ng injectors, kapag ka mamaya nabuksan na yung manifold nito saka yung EGR kung gaano to karumi. At ang panghuli ko po na ipapakita sa inyo yung gagawin naming diskarte sa pag-aayos po nitong transmission ng Toyota Avanza. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.